Sa gitna ng malawak at walang katapusang karagatan, nakatayo si Ralph sa deck ng barko. Nakatanaw sa malayo. Tahimik ang paligid. Tanging hampas ng alon at ugong ng makina ang maririnig. Isa siyang mataas ang katungkulan sa barko. Isang posisyon na pinapangarap ng marami. Ngunit kapalit nito, ang mahabang panahong pagkakalayo sa pamilya. Hindi madali ang buhay bilang seaman. Araw-araw na pagod, puyat, at panganib ang kanyang kinakaharap. Ngunit para kay Ralph, lahat ng iyon ay maliit na sakripisyo lamang. Kung kapalit ay ang maayos na buhay ng kanyang pamilya sa Pilipinas. Buwan-buwan, hindi siya pumapalya sa pagpapadala ng malaking halaga ng pera. Ang allotment na inaasahan ng kanyang ina na si Aling Margarita at kapatid na si Rebecca. Tuwing may pagkakataon siyang tumawag, lagi niyang tinatanong kung kamusta na sila. Ma, okay lang ba kayo dyan? May kailangan pa ba kayo? Tanong niya sa kabilang linya. Ay anak, okay na okay kami dito. Salamat sa padala mo anak ha. Nakapag-shopping nga kami ni Rebecca kahapon eh. Masayang sagot ng kanyang ina. Gumingiti si Ralph sa tuwing naririnig niya ang kasiyahan ng kanyang ina. Para sa kanya, sapat na iyon. Hindi niya iniisip kung saan napupunta ang pera. Ang mahalaga, hindi sila nagkukulang. Kahit minsan, ay napapansin niyang tila sobra ang luho ng dalawa. Hindi niya na iyon pinapansin. Iniisip niya, pinaghirapan ko naman ito. Deserve rin nilang maging masaya. Samantala, sa loob ng barko, may isang taong unti-unting nagbibigay kulay sa kanyang mundo. Si Aileen. Isang simpleng waitress si Aileen sa barko. Hindi siya katulad ng ibang babae na mahilig mag-ayos o magpakitang gilas. Tahimik, magalang, at laging may ngiti sa labi. Sa unang tingin, walang espesyal. Ngunit sa mata ni Ralph, kakaiba siya. Napansin niya kung paanong magtrabaho si Aileen. Maingat, masipag, at may malasakit sa kapwa. Kapag may pagod na crew, agad itong nag-aalok ng tulong. Kapag may masakit, siya ang unang nag-aasikaso. Isang gabi, habang kumakain si Ralph sa mess hall, napansin nitong tila matamlay siya dahil sa pagod. Sir, okay lang po ba kayo? Mukhang pagod na pagod po kayo. Mahinahong tanong ni Aileen habang inilalapag ang pagkain sa kanyang harapan. Ngumiti si Ralph kahit halata ang pagod. Okay lang, medyo maraming trabaho lang. Sandali lang po, sabi ni Aileen. Maya-maya, bumalik ito na may dalang mainit na tsaa. Para po kahit papaano, makagaan ang pakiramdam nyo. Hindi inaasahan ni Ralph ang simpleng gesture na yon. Sa dami ng taong nakakasalamuha niya, bihira siyang makatagpo ng ganitong klaseng kabaitan. Yung hindi pilit, hindi plastic, kung hindi tunay. Mula noon, mas naging malapit sila sa isa't isa. Sa bawat araw na lumilipas, mas nakilala ni Ralph sa Aileen. Ang kanyang pagiging mapagpakumbaba, ang pagmamahal nito sa pamilya, at ang pangarap nitong magkaroon ng simpleng buhay na puno ng pagmamahalan. Unti-unting nabuksan ang puso ni Ralph. Sa gitna ng malamig na hangin ng dagat, habang nakatanaw siya sa mga bituin isang gabi, napangiti siya sa sarili. Sa kabila ng lahat ng pagod at sakripisyo, may isang bagay siyang natagpuan. Isang taong nagbibigay ng tunay na saya sa kanyang puso. At doon niya napagtanto, si Aileen ang babaeng nais niyang makasama habang buhay. Mula ng gabing inalok siya ni Aileen ng isang tasa ng mainit na tsaa, unti-unting nagbago ang mga araw ni Ralph sa barko. Ang dating paulit-ulit na trabaho at tahimik na gabi sa gitna ng dagat ay nagkaroon ng kakaibang sigla. Sa bawat umaga, hinahanap ng mga mata niya ang maamong mukha ng dalaga. Sa bawat hapong pagod siya sa trabaho, sapat na ang simpleng ngiti ni Aileen upang gumaan ang kanyang pakiramdam.
Hindi naging madali para kay Ralph ang mapalapit sa isang tulad ni Eileen. Bilang may mataas na ranggo sa barko, sanay siyang respetuhin ng lahat. Ngunit kay Eileen, hindi siya tinitingnan bilang opisyal. Para sa dalaga, isa lamang siyang taong napapagod, nasasaktan, at nangangailangan na rin ng kasama. Isang gabi, nadatnan ni Eileen si Ralph na mag-isang nakaupo sa kilid ng barko. Tahimik na nakatingin sa dagat. Hindi po ba kayo nagpapahinga? Tanong ni Eileen habang lumalapit. Napatingin si Ralph at bahagyang umiti. Ikaw rin naman. Bakit kasing gaba? Hindi po ako makatulog. Minsan po, masarap lang tumingin sa dagat. Nakakalimutan ko ang lahat ng problema. Napangiti si Ralph. Pareho pala tayo. Tahimik silang magkatabi habang pinapanood ang alon. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, naramdaman ni Ralph na may isang taong nakakaunawa sa kanya nang hindi niya kailangang magsalita. Mula noon, mas tumalas ang kanilang pag-uusap. Napagkwentuhan nila ang kanilang mga pangarap, mga takot, at mga sugat na matagal nilang kinikimkim. Nalaman na Ralph na lumaki sa Eileen sa hirap. Bata pa lamang ito ay natuto ng magsikap para sa pamilya. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili itong mabait at mapagpakumbaba. Doon lalo siyang humanga. Hindi si Eileen ang tipo ng babae na nakilala niya noon, na naaakit lamang sa pera o posisyon. Hindi ito humingi. Hindi ito mapaghanap. Ang tanging nais lamang nito ay simpleng buhay na may totoong pagmamahal. At yun ang bagay na matagal nang hinahanap na Ralph. Isang gabi, habang magkasabay silang nakatayo sa deck, marahang hinawakan ni Ralph ang kamay ni Eileen. Eileen, mahinaon niyang sabi. Napatingin ang dalaga sa kanya. Pagkatapos ng kontrata ko, gusto kitang isama sa buhay ko. Nanlaki ang mga mata ni Eileen. Ralph? Mahal kita, Eileen. Diretsong sabi ni Ralph. At ayokong matapos lang dito sa barko. Naluha si Eileen sa kanyang narinig. Hindi niya inaasahan ang simpleng pagkakaibigan nila ay haantong sa ganito. Makalipas ang ilang buwan, sabay silang umuwi sa Pilipinas. Pagdating nila sa bahay, ipinakilala ni Ralph si Eileen sa kanyang ina at kapatid. Ma, si Eileen po, siyang babaeng mahal ko. Sa una, malawak ang ngiti ni Aling Margarita. Nako, ang ganda naman ng nobya mo, anak. Masayang sabi nito. Bagay kayo, kuya. Dagdag na Rebecca habang sinusuri ang dalaga mula ulo hanggang paa. Nakahinga ng maluwag si Ralph. Akala niya, magiging mahirap para sa pamilya niya na tanggapin si Eileen. Ngunit kabaliktaran ang nangyari. Pinakitunguhan nila ito ng maayos. Masarap ang mga handa, magaan ang usapan. At sa unang pagkakataon, nakita ni Ralph ang dalawang pinakamahalagang babae sa buhay niya na tila magkasundo. Dahil doon, mas lalo siyang naniwala na tama ang kanyang desisyon. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. Ilang linggo lamang ang lumipas habang magkahawak ang kanilang mga kamay. Buong puso niyang sinabi kay Eileen, "Papakasalan kita, Eileen." At walang pag-aalinlang tumango naman si Eileen. Naging simple ngunit masaya ang kasal ni Ralph at Eileen. Hindi man ito ang grande, ramdam naman ang pagmamahala nila sa isa't isa. Para kay Eileen, sapat na ang katotohanang pinili siya ni Ralph. Isang simpleng waitress na maging kabiyak ng isang matagumpay na seaman. Sa simula ng kanilang pagsasama sa isang bahay, kasama sina Aling Margarita at Rebecca, maayos naman ang lahat. Maalalahanin ng mag-ina kay Eileen. Tinuturuan siya ng mga gawaing bahay. Sinasamahan siya sa pamamalengke. At minsan pa nga'y ipinagluluto siya ng paborito niyang pagkain. Pamilya ka na namin, iha. Madalas sabihin ni Aling Margarita. Napapangiti si Eileen sa tuwing naririnig iyon. Akala niya ay natagpuan na niya hindi lamang ang pagmamahal ng asawa, kung hindi pati na rin ang pagtanggap ng buong pamilya. Hindi nagtagal ay dumating ang isang mas masayang balita.
Buntis si Eileen. Labis ang tuwa ni Ralph nang malaman ito. Halos hindi siya mapakali sa saya habang yakap ang asawa. Salamat Eileen, kumpleto na ang buhay ko. Bulong niya. Noong una, natuwa rin sina Aling Margarita at Rebecca. Ngunit habang tumatagal, unti-unting nagbago ang lahat, lalo na nang mapansin ng matanda ang pagbabago sa padala ng anak. Isang hapon, habang kausap ni Ralph ang kanyang ina sa telepono bago muling sumampa sa barko, nagsalita si Aling Margarita. Anak, may sasabihin sana ako sa iyo. Panimula nito. Ano po yun, ma? Tanong ni Ralph. Baka naman pwedeng, huwag mo nahatiin ang allotment mo sa amin at kay Eileen. Diretso nitong sabi. Total dito naman siya nakatira sa bahay. Hindi naman namin siya pinapabayaan ni Rebecca. Ako na ang bahala sa kanya kung may kailangan siya. Sandaling natahimik si Ralph. Sa isip niya, may punto naman ng kanyang ina. Nasa iisang bahay lang naman sila. Mas praktikal kung isang tao na lamang ang hahawak ng pera. Sige ma, kung ano po ang makakabuti, sagot niya, puno ng tiwala. Hindi niya alam, yun na pala ang simula ng pagbabago. Makalipas ang ilang linggo matapos umalis si Ralph, nag-iba ang pakikitungo ng mag-ina kay Eileen. Ang dating malumanay na boses ni Aling Margarita ay napalitan ng matatalim na pananalita. Eileen, bakit hindi pa tapos yung hugasin mo? Madiin itong tanong isang umaga. Pasensya na po ma, medyo nahihilo lang po ako. Mahinaong sagot ni Eileen habang hawak ang kanyang tiyan. Ano naman ngayon kung nahihilo ka? Pati kami napapagod rin dito no? Singal sa kanya na Rebecca. Simula noon, halos araw-araw ay may ipapagawa kay Eileen. Kahit buntis, pinag-uugas siya ng tambak na pinggan. Pinaglalaba at pinaglilinis ng buong bahay. Unti-unti ring nawala ang dati nilang malasakit. Kapag may kailangan si Eileen, hindi ito kaagad binibigay. Maghintay ka, hindi naman yan importante. Madalas sabihin ni Aling Margarita. May mga araw pang halos wala siyang makain ng maayos. Sa kabila ng lahat, pinili ni Eileen na manahimik. Ayaw niyang masira ang relasyon ni Ralph sa kanyang pamilya. Ayaw niyang isipin ng asawa na nagrereklamo siya. Kaya kinimkim niya na lamang ang lahat ng pagod at sakit. Sa gabi, pag-isa siyang umiiyak habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Anak, magtiis muna tayo ha, para kay papa mo. Bulong niya. Habang patuloy ang pagdurusa ni Eileen, walang kamalay-malay si Ralph sa tunay na nangyayari. Para sa kanya, nasa mabuting kamay ang kanyang asawa. Hindi niya alam, ang tiwala niyang iyon ang unti-unting sumisira sa babaeng pinakamamahal niya. Lumipas ang mga buwan at tuluyan nang nagbago ang buhay ni Eileen sa loob ng bahay ni Aling Margarita. Ang dating mainit na pagtanggap ay napalitan ng malamig na pakikitungo. Ang dating tawag sa kanya bilang anak ay naging simpleng Eileen na lamang. Minsan pa nga ay tinatawag na parang utusan. Sa kabila ng kanyang pagbubuntis, walang pahinga ang mga gawaing bahay na ipinapasa sa kanya. Maagang nagigising si Eileen upang magluto ng almusal, maglinis ng bahay, at maglaba. Kahit hirap na ang kanyang katawan, pinipilit niyang kumilos. Bilisan mo nga dyan, Eileen. Ang bagal-bagal mo. Sigaw ni Rebecca isang umaga, habang nakaupo lamang at nagsa-cellphone. Pasensya na. Medyo masakit lang ang likurin ko. Sagot ni Eileen. Pilit na itinatago ang sakit. Ngunit imbes na maawa, napailing lamang si Aling Margarita. Lahat na lang masakit sa'yo. Noon nga kahit puntis ako nagtatrabaho pa rin ako. May halong pagmamataas nitong sabi. Tahimik na yumuko si Eileen. Wala siyang laban. Wala siyang kakampi. Sa tuwing naiisip niyang tumawag kay Ralph, napipigilan siya. Hindi dahil sa ayaw niya, kung hindi dahil hindi siya binibigyan ng pagkakataon. Madalas ay si Aling Margarita ang sumasagot sa tawag ni Ralph. Okay na okay sa Eileen dito, anak. Inaalagaan namin siya ng mabuti. Palaging sinasabi ng matanda.
Kapag naman nakakausap na Eileen si Ralph, naroon palagi si Rebecca o ang kanyang biyanan, nakabantay sa bawat salitang lalabas sa kanyang bibig. "Kamusta ka na, mahal?" tanong na Ralph sa kabilang linya. Okay lang ako. Sagot na Eileen, pilit na pinipigilan ng luha. Inaalagaan naman nila ako dito. Hindi niya kayang magsabi ng totoo. Ayaw niyang mag-alala si Ralph habang nasa gitna ito ng trabaho sa barko. Dumating ang araw ng kanyang panganganak, isang araw na dapat ay puno ng saya. Ngunit sa halip, kulang ang pag-aaruga na kanyang natanggap. Hindi siya kaagad dinala sa ospital. Inantala pa ito ni na Aling Margarita na tila walang pakialam sa kanyang kalagayan. Hindi pa siguro oras. Paghintay ka na muna, sabi nito. Kahit halata ng hirap na si Eileen, slowly, napilitang humingi ng tulong si Eileen sa kapitbahay upang siya ay madala sa ospital. Doon niya isinilang ang isang malusog na sanggol, isang batang lalaki. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na paghihirap, napangiti si Eileen habang yakap ang kanyang anak. Anak, ikaw na lang ang lakas ko, bulong niya. Ngunit ang pag-uwi niya sa bahay ay hindi naging mas magaan. Sa halip na magpahinga, muli siyang binalik sa dating gawain. Kahit bagong panganak, inaasahan pa rin siyang magtatrabaho sa bahay. Lumipas ang mga buwan. Ang dating masiglang si Eileen ay naging payat, maputla at tila nawawalan ng sigla. Halos hindi na siya makilala. Ang dating masiyahing dalaga ay napalitan ng isang pagod na buhay. Samantala, ang kanyang anak ay lumaki ng kulang sa atensyon ng lola at tiyahin. Madalas itong nakahiga lamang sa kung saan, habang abala sa Eileen sa gawaing bahay. Habang patuloy ang kanyang pagdurusa, lalo namang lumalala ang luho ni na Aling Margarita at Rebecca. Shopping dito, kain sa labas, at kung ano-anong luho pa. Lahat mula sa perang pinaghihirapan ni Ralph na dapat sana ay para sa kanyang asawa at anak. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unting nauubos ang lakas ni Eileen. Ngunit nanatili siyang tahimik dahil para sa kanya, ang katahimikan ng tanging paraan upang mapanatili ang kapayapaan. Kahit siya na mismo ang nasasaktan. Pero hindi niya alam na malapit nang matapos ang lahat ng kanyang pagdurusa dahil may isang bagay na paparating. Isang hindi inaasahang pagbabalik na magbabago sa lahat. Hindi inaasahan ng lahat ang biglaang pagdating ni Ralph. Walang pasabi, walang tawag, isang desisyong ginawa niya upang sorpresahin ang kanyang pamilya. Matagal na rin kasi siyang hindi nakakauwi at sabik na siyang makita ang kanyang asawa at anak. Habang papalapit siya sa kanilang bahay, napansin niyang tila may kasiyahang nagaganap. May mga sasakyan sa labas, may naririnig na tawanan at malakas na musika. Napangiti si Ralph. May handaan siguro. Baka may okasyon, bulong niya sa sarili. Natuwa pa siya sa kanyang naisip. Akala niya, masaya ang kanyang pamilya. Akala niya, maayos ang lahat. Upang mas lalo silang mabigla, dumaan siya sa likod ng bahay. Ngunit sa kanyang pagpasok sa kusina, tila gumuho ang lahat ng kanyang inaasahan. Pumungad sa kanya ang tambak na hugasin sa lababo. Kalat sa kusina at tila walang maayos na sistema sa paligid. Sa gitna nito ay naroon si Eileen. Nakatayo ito sa harap ng lababo. Abala sa paghuhugas. Payat na payat, magulo ang buhok at halatang pagod na pagod. Ang dating maaliwalas na mukha ay napalitan ng lungkot at kapaguran. Parang hindi niya makilala ang sariling asawa. Napako si Ralph sa kinatatayuan. Unti-unti niyang inikot ang paningin. Hanggang sa mapunta ito sa isang maliit na mesa sa gilid. Doon nakahiga ang kanilang anak. Halos magdadalawang taon pa lamang. Ngunit nakalatag lang sa isang maliit na lamesa na tinakpan ng makapal na tela bilang pansamantalang higaan. Nanikip ang dibdib ni Ralph. Parang may mabigat na bagay na dumagan sa kanyang puso. Anong nangyayari dito? Mahina niyang bulong. Sa sandaling iyon,
Naramdaman niya ang matinding galit. Isang galit na hindi pa niya kailanman naranasan. Hindi niya matanggap ang kanyang nakikita. Hindi ito ang iniwan niyang pamilya. Hindi ito ang pinangarap niyang buhay para sa kanyang asawa at anak. Biglang bumukas ang pinto ng kusina. Pumasok si Rebecca. May hawak na baso. Aileen, bilisan mo naman. Naputol ang kanyang sasabihin nang makita si Ralph. Nanlaki ang kanyang mga mata. Kuya? Sa sobrang gulat, nabitawan niya ang hawak na baso. Bumagsak ito sa sahig at nabasag. Kasabay ng bigla ang katahimikan sa kusina. Napatingin si Aileen at nang makita niya si Ralph, tila napahinto ang mundo niya. Ralph? Mahinang sambit niya, halos hindi makapaniwala. Sa kabilang banda, narinig ni Aling Margarita ang pagbagsak ng baso. Ano na naman yan ha, Aileen? Hindi ka na... Galit nitong sigaw habang papasok sa kusina. Ngunit bigla itong natigilan. Pagpasok pa lamang niya, nakita niya si Ralph na nakatayo. Hindi maganda ang mukha. Puno ng galit ang mga mata. Biglang nawala ang lakas ng kanyang boses. Naging tahimik ang lahat. Sa loob ng kusina, walang nagsalita. Ngunit sapat na ang nakita ni Ralph. Sapat na upang mabuo ang katotohanan. Ang saya na dala niya sa kanyang pag-uwi ay napalitan ng matinding sakit at galit. At sa sandaling iyon, alam niya, hindi na mananatiling maayos ang lahat. Nanatiling tahimik ang kusina, ngunit ramdam ang bigat ng tensyon sa pagitan nilang lahat. Si Ralph ay nakatayo, nanginginig ang mga kamao, pilit na pinipigilan ng galit na matagal nang kinikimkim. Galit na ngayon lamang niya lubos na naramdaman. Ma, ano to? Malamig niyang tanong, ngunit ang boses ay puno ng poot. Wala kaagad na kasagot. Si Rebecca ay napayuko. Hindi makatingin sa kanyang kuya. Si Aling Margarita naman ay pilit na hinahanap ang mga salitang sasabihin. Anak, hindi yan ang iniisip mo. Panimula nito. Hindi. Biglang taas ng boses na Ralph. Ano bang dapat kong isipin, ha, Ma? Na maayos ang asawa ko habang ganito ang itsura niya? Napatingin si Ralph kay Aileen. Halata ang panghihina nito. Ang mga kamay ay magaspang. Ang mukha ay maputla at ang mga mata ay tila pagod na pagod sa kakaiyak. Doon tuluyang nabasag ang puso niya. Lumapit siya kay Aileen at maraang hinawakan ang kanyang balikat. Aileen, bakit hindi mo sinabi sa akin? Mahina ngunit puno ng sakit na tanong niya. Hindi kaagad nakasagot si Aileen. Unti-unting tumulo ang kanyang mga luha. Dahil ayokong mag-alala ka. Sagot niya. Halos pabulong. Parang sinaksak ang puso ni Ralph sa narinig. Bigla siyang tumalikod at muling hinarap ang kanyang ina at kapatid. Ito ba ang sinasabi niyong pag-aalaga? Galit niyang tanong. Ito ba ang dahilan kung bakit gusto niyo? Sa inyo na lamang ilagay ang allotment ko? Tahimik sina Aling Margarita at Rebecca. Hindi nila may pagtanggol ang kanilang mga sarili. Ginawa niyo siyang katulong sa bahay na ito. Pinabayaan niyo ang anak ko. Sigaw na Ralph. Hindi na napigilan ang emosyon. Lumuhod si Aling Margarita. Anak, patawarin mo kami. Nadala lang kami. Hindi namin sinasadya. Umiiyak nitong sabi. Hindi niyo sinasadya? Mapait na tawa na Ralph. Matagal niyo na siyang pinapahirapan. Sumingit si Rebecca. Nanginginig ang boses. Kuya, pasensya na. Nagkamali kami. Ngunit huli na ang lahat. Para kay Ralph, hindi sapat ang mga salitang iyon upang burahin ang sakit na nakita niya. Muling lumingon si Ralph kay Aileen. Sa pagkakataong ito, mahinaw na ang kanyang boses. Halika na, sabi niya. Maingat niyang kinuha ang kanilang anak mula sa maliit na mesa at kinarga ito. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay na Aileen. Umalis na tayo dito, mahal. Walang pag-aalinlang sumunod sa Aileen. Sa wakas, may dumating nang magliligtas sa kanya. Habang papalabas sila ng bahay, humahabol sa kanila si Aling Margarita at Rebecca. Anak, wag mo kaming iwan. Umiyak na sigaw ng matanda. Kuya, please,
Patawarin mo kami. Dagdag na Rebecca. Ngunit hindi na lumingon pa si Ralph. Para sa kanya, sapat na ang lahat ng nakita at nalaman niya. Pagdating nila sa labas, saka pa lamang siya napahinto. Hinarap niya si Eileen. At sa unang pagkakataon, nakita ng babae ang luha sa mga mata ng kanyang asawa. Eileen, patawad. Paulit-ulit niyang sabi. Patawad kung pinagkatiwalaan ko sila. Patawad kung hindi kita naprotektahan. Umiling si Eileen habang umiiyak rin. Hindi mo kasalanan, Ralph. Ngunit para kay Ralph, malinaw ang lahat. Kasalanan niya ang pagtitiwala sa maling tao. At mula sa araw na yon, nangako siya sa kanyang sarili. Hindi niya nahahayaang masaktan muli ang kanyang asawa at anak. Hindi naging madali ang bagong simula para kina Ralph, Eileen, at ng kanilang anak. Nalaman ni Ralph ang lahat ng katotohanan sa pamamagitan ng buong pagkikwento ni Eileen. Hindi niya matanggap ang sinapit ng kanyang mag-ina sa kamay ng kanyang ina at kapatid. Sa unang mga linggo matapos nilang umalis sa bahay ni na Aling Margarita, tumira muna sila sa isang maliit na inuupahang apartment. Malayo ito sa magarbong buhay na nakasanayan ni na Rebecca at ng kanyang ina. Ngunit para kay Ralph, mas mahalaga ang kapayapaan kaysa sa karangyaan. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unting bumabalik ang sigla ni Eileen. Hindi na siya kailangang gumising ng madaling araw para pagsilbihan ng iba. Hindi na siya natatakot na pagalitan o maliitin. Sa wakas, malaya na siya. Isang umaga, natatnan na Ralph sa Eileen na nakaupo sa tabi ng kanilang anak. Pinapakain ito habang nakangiti. Napahinto siya sa pintuan at tahimik na pinagmasdan ang dalawa. Sa simpleng eksenang iyon, ramdam niya ang tunay na kahulugan ng pamilya. Hindi enggrande, hindi perpekto, pero puno ng pagmamahal. Lumapit siya at maraang niyakap si Eileen mula sa likod nito. Masaya ka na ba, mahal, kahit papaano? Tanong niya. Lumingon si Eileen at ngumiti. Oo, dahil kasama kita. Sagot niya. Sa pagkakataong iyon, napangiti rin si Ralph. Isang ngiting hindi niya naramdaman sa matagal na panahon. Ngunit sa kabila ng kanilang bagong simula, hindi pa rin tuluyang nawawala sa isip ni Ralph ang lahat ng nangyari. Ang sakit ng pagmamalupit mula sa sariling pamilya ay nanatiling sariwa. Samantala, sa bahay ni na Aling Margarita, nagbago na rin ang lahat. Wala na ang dating kasiyahan. Wala na ang madalas na shopping at handaan. Unti-unting naubos ang pera na dating dumarating buwan-buwan. Napilitan silang magtipid. Isang bagay na hindi nila kinasanayan. Araw-araw, kinakain sila ng kanilang konsensya. Kasalanan natin ito. Mahina nitong sabi minsan habang nakaupo sa sala. Tahimik lang si Rebecca, puno ng pagsisisi. Lumipas ang mga buwan. Isang araw, nagpa siya si Aling Margarita na puntahan si Ralph. Pagbukas ng pinto, nagulat si Eileen nang makita ang matanda. Ngunit imbes na galit, awa ang kanyang naramdaman. Napakapait na ni Aling Margarita. Wala na ang dating aura ng pagiging dominante. Pwede ko bang makausap si Ralph? Mahinang tanong nito. Lumabas si Ralph nang makita niya ang kanyang ina. Nanatili siyang tahimik. Anak, patawarin mo ako. Umiyak nitong sabi habang lumuhod sa harapan niya. Nadala lang ako ng kasakayman. Hindi ko naisip ang ginawa ko sa inyo. Sumunod si Rebecca. Agad ring humingi ng tawad. Tahimik na nakinig si Ralph. Mahaba ang katahimikan bago siya nagsalita. Hindi madaling kalimutan ang ginawa ninyo. Mahinaw niyang sabi. Nasaktan niyo ang asawa ko. Pati na ang anak ko. At ako. Napayuko ang dalawa. Pero, dagdag niya, ayokong dalhin ng galit habang buhay. Unti-unting napatingin sa kanya si Aling Margarita. Pinapatawad ko na kayo. Pero hindi ibig sabihin na babalik ang dati. Tumango ang matanda, umiiyak. Naiintindihan ko, anak. Mula noon, nanatili na ang distansya. Hindi na bumalik si Ralph sa dating bulag na pagtitiwala. Natuto na siyang piliin kung sino ang karapat-dapat sa kanyang tiwala at pagmamahal. Sa kanyang puso, malinaw ang lahat. Ang tunay na pamilya
ay hindi nasusukat sa dugo, kung hindi sa kung sino ang nananatili, nagmamahal at handang ipaglaban ka. At sa piling ni Eileen at ng kanilang anak, natagpuan ni Ralph ang tunay na tahanan. Lumipas ang ilang taon. Sa isang tahimik na umaga, abala sa Eileen sa paghahanda ng almusal habang masayang naglalaro sa sala ang kanilang anak, na ngayon ay malusog at puno ng sigla. Ang dating batang nakahiga lamang sa maliit na mesa, ngayon ay lumaking masayahin at puno ng buhay. Sa kabilang banda, si Ralph ay naghahanda na naman para sa panibagong kontrata sa barko. Ngunit hindi na katulad ng dati. Ang bawat pag-alis niya ay hindi na puno ng pangamba. Dahil ngayon, sigurado na siya. Ang pamilyang iniwan niya ay ligtas, masaya, at higit sa lahat, totoo. Lumapit siya kay Eileen at inabot ang kanyang kamay. Salamat, mahala. Salamat sa lahat ng tiniis mo. Mahinawan niyang sabi. Ngumiti si Eileen, ngunit may bahagyang lungkot sa kanyang mga mata. Hindi dahil sa sakit, kung hindi dahil sa alaala ng mga pinagdaanan. Salamat din, dahil pinili mo kaming ipaglaban, sagot niya. Sa mga taong lumipas, tuluyan nang naghilom ang sugat sa kanilang puso. Hindi man nila nakalimutan ang nakaraan, pero natuto silang tanggapin ito bilang bahagi ng kanilang kwento. Paminsan-minsan, dumadalaw pa rin sina Aling Margarita at Rebecca. Hindi na tulad ng dati ang kanilang relasyon. May hangganan na, may distansya, ngunit may respeto na. Natutunan na rin ng mag-ina ang halaga ng kababaang loob at pasasalamat. Si Aling Margarita, na minsang naging sakim, ay nagbago. Natutunan niyang ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa pera, kung hindi sa pamamagitan ng pagkakaisa ng pamilya. Si Rebecca naman ay nagsikap na magtrabaho at pumuo ng sariling buhay. Malayo sa dating maluho at walang pakialam na pagkatao. Isang hapon habang nakaupo si Ralph sa labas ng kanilang bahay, pinagmamasdan niya ang kanyang anak na masayang tumatakbo papunta sa kanya. Papa! Sigaw nito habang yumayakap sa kanya. Mahigpit niya itong niyakap. Sa simpleng sandaling iyon, napangiti siya. Naalala niya ang lahat. Ang pagod sa barko, ang pagtitiwala, ang pagkakamali, ang sakit, at ang muling pagbangon. Kung may isang bagay siyang natutunan sa lahat ng iyon, ito ay ang katotohanang hindi lahat ng mahal mo ay kayang pahalagahan ka. Ngunit hindi rin ibig sabihin ito na mawawala na ang lahat. Minsan, kailangang masaktan, magkamali, at matutong lumayo upang makita kung sino ang tunay na nandyan para sa'yo. Tumayo si Ralph at hinawakan ang kamay ng kanyang anak habang papalapit sa Eileen sa kanila. Magkakatabi silang tatlo. Simple, tahimik, ngunit po. Sa wakas, natagpuan na niya ang kayamanan na matagal na niyang hinahanap. Hindi sa pera, hindi sa posisyon, kung hindi sa isang pamilyang marunong magmahal ng totoo. Ang kwentong ito ay nagtuturo na ang pagtitiwala ay dapat ibinibigay sa mga tamang tao. Hindi lahat ng malapit sa atin, kahit pa sarili nating pamilya, ay may mabuting intensyon. Minsan ang labis na tiwala ay maaaring magdulot ng sakit sa mga taong mahal natin. Ipinapakita rin ng kwento na ang tunay na pamilya ay hindi nasusukat sa dugo, kung hindi sa pagmamahal, pag-aaruga at respeto. Sa Eileen, kahit hindi ka dugo, ang siyang naging tunay na katuwang na Ralph sa hirap at ginhawa. Isa pang mahalagang aral ay ang kabuluhan ng pagtindig para sa sariling pamilya. Bilang asawa at ama, natutunan na Ralph na ang kanyang responsibilidad ay protektahan ang kanyang asawa at anak, kahit pa manghahulugan nito ng paglayo sa sariling ina at kapatid. Ipinapaalala rin ng kwento na ang kasakiman at pagiging makasarili ay may kapalit dahil sa maling pag-uugali ni Aling Margarita at Rebecca na wala sa kanila ang tiwala at suporta ni Ralph. Sa uli, ang kwento ay nagsasabi na ang pagpapatawad ay mahalaga. Ngunit hindi nangangahulugang babalik sa dati ang lahat. May mga sugat na naghihilom, ngunit nakiiwan ng aral upang hindi na maulit ang pagkakamali. At higit sa lahat, ang tunay na kayamanan ay hindi palaging pera, kung hindi ang pamilyang marunong magmahal ng totoo at hindi ka iiwan
sa oras ng pangangailangan at pagsubok. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. Sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, ano ang masasabi nyo sa ating kwento? Comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out!